Malamlam pa ang sikat ng araw nang magising si Emil sa mababaw na kaluskos ng dahong tinatangay ng hangin. 9 na taong gulang pa lamang siya, payat, maiksi ang buhok, at may mga matang wari laging naghahanap ng bagay na higit pa sa kanilang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood. Ang maliit nilang tahanan ay nakasiksik sa pinakalikod na bahagi ng malawak na lupain ng mansyon ni Doña Esmeralda. At tanging bakod na kawayan ang naghihiwalay sa mundo ng maharlika at sa pinaglumaan ng buhay. Sa paanan ng kubo, marahang kinumpuni ni Mang Luis ang lumang dulos na gamit niya sa paghahardin. Anak, aniya, habang pinupukpok ang hawakan nito gamit ang bato. Maaga pa, kumain ka na ng lugaw at pumasok na sa eskwela. Umusal ng mahina si Emil. May pagkamahiyain ang bata, subalit ang tingin niya ay hindi sa hapag, kundi sa tumataas na silweta ng mansyon sa harap nila. Sa sandaling iyon, tila nagpahiyaw ang hangin at dumampi sa kanyang tainga ang tunog ng mga biolin at cello. Lumalagos mula sa malalaking bintana ng opisina ng Donya. "Papa, naririnig mo ba?" bulong ni Emil habang nakatungo sa maliit na mesa. Parang may nagkakatuwaan na musika sa malaking bahay. Tumigil si Mang Luis at ngumiti ng payak. Araw-araw halos may tugtugan doon. May binabayarang orkestra sa Donya para sa mga kliyente niya. Pero tayo, dito muna tayo sa lugaw at trabaho. Kahit basag ang mangkok at hamak ang pagkain, mas sumisigla ang puso ni Emil sa bawat kampay ng arko. Nang makapasok sa eskwela, hindi niya naiwasang humimik-himgin ng simpleng tono habang naglalakad. Pinagtitinginan siya ng ilang kaklaseng nagpasikat ng mga makukulay na lapis. Subalit hindi siya natinag. Nakatuon ang isip niya sa kung paano kaya hawakan ng isang musikero ang biolin. Pag-uwi kinahapunan, nadatnan niya ang ama na nakatalungko sa kumpol ng lupang tinatamnan ng bagong imported na rosas. "Papa," sabi ng bata, "kung sakali kapag lumaki ako, pwede ba akong tumugtog sa loob ng malaking bahay?" Tumikhim si Mang Luis. Tinapik si Emil sa balikat. "Emil, mahal mo ang musika, alam ko. Pero anak, minsan makakasakit kung ipilit nating pumasok sa mundong hindi para sa atin." Kita sa mukha ng ama ang pag-aalala, takot na baka mabigo ang anak tulad ng ilang nanaginip, ngunit nauwi sa lungkot. Nang lumalim ang gabi, hindi makatulog si Emil. Sa ilalim ng dilaw na bombilyang kumukutitap, inilabas niya ang ilang patpat ng walis tingting na pinulot niya sa tambak. Ginupit niya ito sa 2 magkakaparehong piraso, isinabit sa isang manipis na karton at ginamitan ng goma mula sa lumang tsinelas bilang kwerdas. Natutunan niya ito sa obserbasyon sa pinupunasan ni Mang Luis na tunay na biolin ng isang musikero noong nakaraang linggo. Pinagtagni-tagni niya ang mga materyales na tila laruan, ngunit sa bata, iyon na ang pintuan tungo sa pangarap. Kinabukasan, madilim pa nang bumamon si Emil at umupo sa gilid ng kanilang palitada. Idinikit niya sa balikat ang ginawang biolin-biolinan. Gamit ang basing lumang patpat, sinubukan niyang kalabitin ang goma. Walang malinaw na nota ang lumabas, puro kaluskos at impit na tunog. Ngunit nakapagtatakang hindi siya nasiraan ng loob. Halos nangingilid ang pawis, paulit-ulit niyang inaayos ang pagkakatali ng goma para makabuo ng mas maayos na timbre. "Anong ginagawa mo riyan?" tanong ni Mang Luis, bitbit ang timba ng pataba. Hinawi niya ang kurtina ng pawid at tumambad sa kanya ang nakaupong anak, nakapikit, kunwang tumutuktok ng piyesa sa hangin. "Papa, nakikinig ako sa musika dito," sagot ni Emil nang mapansing nanonood ang ama. "Parang mas malinaw kapag pumikit ako." Lumapit ang ama at marahang pinisil ang balikat ng anak. "Emil, maganda ang pangarap mo." "Pero ang yaman, anak." Huminto siya, tila nagdadalawang isip. "Ang yaman ay parang mataas na bakod. Masakit pag nasugatan ka habang umaakyat." Biglang pumailan lang muli ang huni ng tunay na orkestra mula sa kabilang bakod, kagyat na maringal, masigla at perpekto. Sa mukha ni Emil ay sumilay ang pagkamangha na nahaluan ng lungkot. "Bakit kaya ayaw tayong papasukin, Papa?" Napabuntong hininga si Mang Luis. Hindi dahil ayaw nila anak, dahil may mga nakatakdang lugar para sa kanila. "May lugar para sa atin,
Kung minsan ganoon ang buhay, ngunit hindi mapipigil ng simpleng sermon ang binhi ng pangarap. Kinagabihan, habang inaayos ni Mang Luis ang sirang lampara, lihim na hiniling ni Emil sa nahihiyap na bituin. Sana isang araw tumugtog ako sa harap ng madaming tao para marinig ni Papa na tama ang tibok ng puso ko. 30 minuto bago hating gabi, biglang bumuhos ang ulan. Tumulo ang bubong sa mismong ibabaw ng ginawang biyolin. Dali-daling itinaklob ni Emil ang sira-sirang plastik upang maprotektahan ito. Kung paanong iningatan ni Mang Luis ang rosas sa hardin, gayon din ang pag-aalaga ni Emil sa munting likha. Kapwa nila alam na kung walang sipag at pasensya, madudurog ang alinmang pinakaiingatan. Ilang araw ang lumipas at paulit-ulit na routine ng eskwela, pag-uuwi at lihim na ensayo, hindi laging mahinahon ang kanilang mundo. May pagkakataong ibang mga hardinero'y nagsusumbong kay Mang Luis dahil napapabayaan daw ang paglilinis, dala ng pag-uukol niya ng ilang minuto sa pagtulong kay Emil mag-tune ng gawa-gawang instrumentong kahoy. Gayunpaman, mas nanaig ang pagmamahal ng ama kaysa takot sa pangaral ng among mayabang. Samantala, sa malaking mansyon, si Doña Esmeralda, abala sa telepono. Nag-uutos na ipuwesto ang bagong marble fountain sa gitnang hardin para sa nalalapit na Grand Autumn Gala. Kailangan magningning, sabi niya sa kawani. Ayokong magmukhang mumurahin ang aking salo-salo. Ni hindi niya alintana na sa di kalayuan ay pawisan at naghuhukay si Mang Luis makapagtanim lamang ng pulang rosas na magsisilbing border ng fountain. Habang lumalalim pa ang agwat ng karangyaan at kahirapan, lalong nag-uugat sa puso ni Emil ang tahimik na ambisyon, ang pagnanais tumugtog, kahit kani-kanino, basta totoo. Kaluskos ng goma sa kahoy ay may kasamang dasal, dasal na balang araw, magsasanib ang pagod ng isang ama at pangarap ng isang anak upang sumilip sa mismong ilaw na ngayoy laman-lanong ng imahinasyon. Sa huling gabi ng bahaging ito, bago pumikit si Emil, narinig niyang muli ang biolin ng orkestra, mas malinaw, mas mataas, parang tinatawag siya mula sa ibang pangpang. Humigpit ang hawak niya sa mumunting gawa-gawang instrumento at bumulong, "Isang araw, Papa, maririnig niyo rin ang tunay kong tugtugin." Sa katahimikan, tanging hampas ng hangin at yabag ng gabing tila naghahatid ng pangakong hindi magmamaliw. Ang ambisyon ay mahabang paglalakbay, at ngayong gabi, nagsisimula pa lamang sumibol sa lumang lupa ang isang binhi ng musika at pag-asa. Nagbabaga pa sa ginintuang liwanag ng umagang iyon ang marmol na hagdanan ng mansyon nang bumaba si Doña Esmeralda Valverde. Matayog ang tindig balot sa linen na banyagang kulay ivory at may manipis na sutla na bumabalot sa kaniyang balikat na parang sariling bandila ng kapangyarihan. Piyuda siya ng real estate magnate na si Don Renato. Nang sumakabilang buhay ang asawa, hindi lamang negosyo, pati mukha ng lungsod ay inilagay niya sa sariling palad. Ganyan ang reputasyon niya sa alta sosyedad, reynang pabonggahang charity, palengkera ng purong gintot, titulong philanthropist. Ngunit sa likod ng mga puting guwantes ay daliring maruning mangurot sa dangal ng dukha. Sa breakfast veranda, nakaharap niya ang personal assistant na si Clarissa, tangan ng iPad na may listahang naka-color code. "Ma'am, confirmed na po ang Swiss ambassador, pati po sina Senator Pineda at business tycoon Gong." Tumango si Donya. Bahagyang ngumiti, ngunit namutawi sa labi ang sarkastikong guhit. "Very good. Ayokong kulang ang anting-anting ng pera sa gala, Clarissa. Kailangan nating ipakita na..." Nag-pause siya, tumitig sa kape. "Ang Valverde legacy ay hindi kumukupas." Lumipad ang tingin niya sa hardin sa ibaba kung saan galing ulo si Mang Luis. Nagwawalis ng mga tuyong tahon kahit bago pa man mag-alas 6. "Clarissa," bulong ng Donya, "tell the head gardener to double time. Ayokong may isang tuyong talulot na makalusot sa mata ng bisita." Ilang sandali pa'y bumaba ang PA, inihatid ang atas. Natagpuan si Mang Luis na nakayukong pinupulbos ang compost upang maging pataba ng imported na rosas. "Mang Luis," wika ni Clarissa sa magaan pero mahigpit na tono. Utos ng Donya,
Tapusin ninyo ang pruning bago lumubog ang araw. Bukas magpapadala siya ng landscape consultant. Gusto niya perfect ito bago ang Grand Autumn Gala. Napahinto si Mang Luis. Pinagmasdan ang naghihintay niyang walis tambo at si Emil na nakaupo sa lilim ng akasya, nag-aaral. Sabihin mo po kay Senyora, gagawin ko ang lahat, sagot niya. Pero sa isip niya, paano niya mailalaan ang oras kay Emil kung gabi na siya makakauwi? Sa loob ng mansyon, nagtipon ang core committee ng Donya. 3 event planner, 2 interior stylist at 1 culinary curator. Iwinagayway niya ang blueprint ng gala. Isang labyrinth ng crystal fountain, live quartet mula sa Vienna at tagay ng champagne na tumatalsik sa tray na pilak. This is not merely a party, sabi niya sa malamyos ngunit diktadorang boses. It is the showcase of supremacy. Kapag may nakitang bahid ng karaniwang bagay, tanggal ang ulo ng sino mang responsable. Umiling si Stylist Marco. Ma'am, baka po sobra na sa design ang 5 chandelier. Excess, putol ng Donya, is the flavor of triumph. Humility is rust on success. Nilapat niya ang hintuturo sa mesa. Kalawang ng tagumpay. Doon nagugat ang tanikala ng pagkamayabang. Samantala, sa gilid ng bakuran, naglalakad si Emil pagkatapos ng klase. Dala ang kwadernong puno ng pininturahang nota. Habang papalapit, narinig niya ang paulit-ulit na utos ni Foreman Rolly sa 30 tauhan. Maghukay, maglipat ng punla, magsangla ng oras sa pagod. Sa gitna, si Mang Luis naman ay nasa pinakagitna ng flower bed. Pawis na pawis, baluktot ang tuhod samantalang diretso pa rin ang likod. Kailangang perfect ang root ball para hindi man lupaypay ang rosas. Lumapit si Emil, bitbit ang baon ng tinapay na may manipis na palamang margarina. Papa, ito po. Nang tanggapin iyon, nakita ng bata ang nangingitim na mata ng ama. Apa, bakit late ka na naman kagabi? Sumulyap si Mang Luis sa nakapwestong CCTV. Alam niyang may mga matang mapanuri. Emil, anak, konti na lang. Pagkatapos ng party ng Donya, babawi ako ng pahinga. Mahalaga ito sa trabaho ng tatay. Ngunit di may iwasang lumubog ang araw at nang maabot ng dilimang barong-barong, wala pang anino ni Mang Luis. Sa lampara, nakaupo si Emil, pinakikinggan ang dumadagundong na generators ng mansyon, tanda ng overtime. Gumawa siya ng takdang aralin habang tinititigan ang ginawang laroang bielin. Tahimik na sinisikap maging matapang, kahit naroon ang paghihimutok. Sa kabilang banda, si Donya Esmeralda ay nakaupo sa music room, kaharap ang string quartet na nagre-rehearse ng Strauss Waltz. Tumigil siya at pumalakpak ng napilitan. Gentlemen, aniya sa malutong na Ingles, I hired you to be flawless. Kita niyo ang adagio. It drags like a provincial bus. Perfection or nothing. Umiling ang concert master habang nililingon ang mataas na bayad. Pagkatapos ng ensayo, sinalubong siya ni Clarissa, bit-bit ang gastos breakdown. Ma'am, lampas na po tayo sa budget para sa imported orchids. Kumunot noo si Donya. Pagkatapos ay tumawa. Budget exists to be broken. Ang kayamanan ko'y parang ilog. Kung saan ko gustong dumaloy, susunod yan. Sa labas, nagbuhos ng dagdag ilaw na floodlight para sa overnight cultivation ng garden. Sa ilalim ng silaw, halos hindi na makita ni Mang Louie ang orasan. Kusa na lang kumakabog ang dibdib niya, nagbibilang ng hakbang para matapos bago magmadaling araw. May isang yugto na nahulog ang gunting sa putik, pero agad siyang yumuko kahit masakit ang likod. Para sa trabaho, para kay Emil, bulong niya. Kinabukasan 5:00 pa lang, naroon na ulit siya. Bumati si Foreman. Pare, bilis, inaasikaso raw ng Donya ang inspection mamaya. Umandar ang kaba ni Mang Luis, wala pang tulog, ngunit kailangan pa ring isilid sa bulsa ang isang sulat na gawa ni Emil. Papa, good luck po sa pag-aalaga ng rosas. Kaya mo yan, Emil. Sa hapon, umikot ng Donya sa hardin. Sa stileto niyang sapatos, naglakad siya sa newly laid cobblestone path. Nakita niyang may ilang talbos ng damo sa gilid ng pond. Ano to? Sabay turo. Hindi makapagsalita ang gardener na kasalukuyang naglilinis. Remove that weed now. And tell your supervisor.
Kahit iisang talbos, iisang mancha yan sa reputasyon ko. Napayo ko ang tauhan, natigmak sa hiya. Lumapit siya kay Mang Luis na nagdi-deadheading ng rosas. Luis, you're diligent, I'll give you that. Aniya, tinatapik ang hawak nitong gunting. But remember, your paycheck is worth only as much as the beauty you uphold. Don't disappoint me. Sa mga salitang iyon, naramdaman ng hardinero ang bigat ng mundo, ngunit hindi siya tumutol. Pagdagundong ng bell tower, alas 7, saka pa lamang pinayagang makauwi ang mga hardinero. Dumating si Mang Luis sa barong-barong, halos hindi makatayo. "Papa!" salubong ni Emil, ngunit pinigil ito yakapin para hindi mahawaan ng putik. "Nakailaw pa ba ang lampara mo?" tanong ng ama. "Oo po, pero mas maganda kung dito ka." Umupo silang mag-ama sa bangkong kawayan. Sa katahimikang iyon, biglang tumunog ang mensahe sa lumang cellphone ni Mang Luis mula sa foreman. Mandatory night shift bukas para tapusin ang topiary design. Napakurap si Mang Luis. Tumingin kay Emil. Wari gustong humingi ng tawad, ngunit walang salita ang sapat. Kaya't tinapik niya ang balikat ng anak. "Emil, minsang kailangan nating isakripisyo ang oras para sa kinabukasan. Pero huwag mong hayaang tuluyang maglaho ang pangarap mo. Lagi mo yang alagaan." "Papa," sagot ng bata pilit ngimiti. "Magpapatuloy po ako. Balang araw maririnig ninyo yung tugtog ko, hindi lang tunog ng kaluskos." At sa gabing iyon, muling kinalabit ni Emil ang gumang kwerdas. Habang si Mang Luis ay dahan-dahang pumikit, iginigiit sa isip na kahit gaano kalupit ang utos ng Donya, hindi dapat kalawangin ang dangal ng isang ama. Sa pinakamataas na bahagi ng mansyon, pinasasara ni Doña Esmeralda ang mahahabang kurtina ng kanyang silid. Habang sinusuklay niya ang buhok sa harap ng antit na salamin, narinig niyang mahinang humuhuni ang simoy ng hangin, tila may kakaibang instrumentong nililikha sa di kalayuan. Umismid siya. "Anumang kakatwang tunog iyan, hindi makakagambala sa selebrasyon ko," bulong ng Donya. Sa paniniwala niyang kulang sa saysay ang maliliit na pangarap kung hindi nakasuksok sa gintong frame ng lipunan. Gayunman, sa dilim ng hardin, nakaupo ang batang si Emil. Sinisikap lumikha ng munting himig na lalampas sa bakod ng kayabangan upang iukit ang sariling landas. Sa magkasalungat na dulo ng lupain, ang tangan ng Donya at ang laruang biolin ng bata, sabay na binabalangkas ang nagbabantang banggaan ng dalawang mundong magkaiba, kung saan ang tunay na ginto ay hindi laging kumikislap sa mata, kundi sa himig na umaalingaw-ngay mula sa puso. Sa mga sumunod na linggo, habang lalong lumalapit ang engrandeng Grand Autumn Gala ng Donya, lalong nagiging abala ang buong kabahayan ng mansyon. Sa bawat sulok ng hardin ay may inilalatag na bagong pathway, may pinipinturahang puting bakal, may inuulingan upang itago ang damo. Mismong ang mga hardinero ay halos hindi na makauwi sa oras. Isa na rito si Mang Luis, na mas lalong nahirapang maglaan ng kahit isang gabi para sa anak niyang si Emil. Ngunit kung may isang bagay na hindi tinatablan ng pagod at kawalang pansin, iyon ay ang tahimik na pag-iinit ng pangarap ng batang si Emil. Isang hapon, matapos ang klase at habang naglalakad siya pauwi, napansin niyang bakas ang lumang tool shed sa dulo ng hardin. Isang maliit na silid na dating pag-aari ng yumaong si Tio Hernan, ang matandang tagapangalaga noon ng ballroom ng mansyon. Sa likod ng mga lumang sako ng pataba at natuyong mga kahoy, may nakita si Emil na may nakabalot sa telang kulay abuhin. Dahan-dahan niyang hinawi ang tela at bumungad sa kanya ang isang biolin. Lumang-luma, may bitak sa gilid at putik-putik pa ang dating polish. Nang maramdaman niyang may lumapit sa likod niya, nanigas si Emil. "Alam kong ikaw ang anak ni Luis." Boses iyon ng matandang si Tio Hernan mismo. Walang ibang batang interesado pa sa kahon ng lumang musika ko. Napaatras si Emil. "Pasensya na po, Tio. Di ko naman po sisirain. Titingin lang po sana ako." Ngunit mumiti si Hernan, inilapag ang dalang basket ng prutas at sinabing, "Matagal ko nang hindi naaayos yang biolin. Pero kung gusto mong matuto,
tuturuan kita. Parang may sinindihang kandila sa dibdib ni Emil. Talaga po? Kahit hindi ako marunong. Lahat ng musiko bata nagsimula sa hindi marunong. Ang tanong ay kung gaano katatag ang loob mo para manatili kahit hindi ka agad marunong. Simula noon, gabi-gabi na silang nagkikita sa toolshed. Ginamit ni Emil ang lumang violin. Kahit basag ang tunog, itinuturo ni Hernan ang tamang paraan ng paghawak sa bow, tamang posisyon ng daliri sa fingerboard at ang kabisadong nota ng open strings. Maliit man ang espasyo, tila ba ang bawat gabing iyon ay isang pribadong klase sa ilalim ng mga bituin. Dito ka lilingon at ipikit mo ang mata mo kapag nag-aawit ang A string, paliwanag ni Hernan habang tinuturo ang posisyon. Musika, Emil, hindi lang tunog. Isa itong panalangin na may huhis. Tuwing gabi, kahit pagod sa eskwela at may takdang aralin, hindi pinalagpas ni Emil ang isang ensayo. Umabot sa puntong ginugupit niya ang kanyang pahinga para lamang makarinig ng isang tamang tono mula sa lumang violin. Inililista niya ang kanyang progreso sa isang luma niyang kwaderno. Ngayong araw, natutunan ko ang E string. Hindi ko pa makuha ang tunog, pero sabi ni Tio Hernan, nasa puso ko raw ang tono. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin alam ni Mang Luis ang ginagawang lihim na pagsasanay ng anak. Alam ni Emil na baka pagalitan siya, hindi dahil ayaw ng ama ang musika, kundi dahil baka ipag-alala nito na umaasa siya sa isang bagay na maaaring hindi niya maabot. Kapag handa na ako, bulong ni Emil sa sarili, tsaka ko sasabihin kay Papa. Isang gabi, habang nagpapahinga si Mang Luis at si Emil ay tahimik na nagsusulat sa gilid. Ibinaba ng ama ang hawak na tasa ng tsaa. Anak, wika nito. Napansin ko laging puyat ka na ngayon. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nahihirapan sa klase? Napalunot si Emil. Gusto niyang sabihin ang totoo, pero nagpasya muna siyang manahimik. Ayos lang po, Papa. Medyo maraming binabasa, pero kinakaya naman po. Ngunit hindi nagtagal na diskubre rin ni Mang Luis ang sikreto ng anak. Isang hapon, habang naglilinis siya ng damuhan malapit sa pool shed, narinig niyang tumutugtog ang isang mahina ngunit buo-buong linya ng musika. Tumigil siya, nilingon ang shed at tahimik na lumapit. Sa siwang ng pinto, nakita niya si Emil, nakapikit. Pinapahid ang bow sa lumang violin habang binabantayan ni Tio Hernan. Hindi maganda ang tono, may sablay, may sabog, pero may damdamin. Panginoon, bulong ni Mang Luis sa sarili, ito pala ang tinatago niya. Hindi siya nagalit. Sa halip, nang matapos ang ensayo, saka siya lumapit sa anak. Emil, aniya, sana sinabi mo agad. Halos mangiyak si Emil. Papa, natakot po akong baka hindi ninyo maintindihan o baka po mapagod na kayo. Umupo si Mang Luis sa tabi niya. Anak, pagod ako sa trabaho, oo. Pero kung ito ang nagpapasaya sa'yo, mas masakit ang makita kang tumitigil. Basta pangako mo sa akin, hindi mo pababayaan ang eskwela, ha? Opo, Papa, pangako. Mula noon, sinimula ni Mang Luis na suportahan ang lihim na ensayo ng anak. Bagamat puyat, gumagawa siya ng paraan upang linisin ang bow, lagyan ng kaunting rosin, at ayusin ang sirang fine tuner. Ginagawa niya ito kahit antok na, kahit masakit ang katawan, dahil sa likod ng bawat galaw ng daliri ni Emil ay ang tugon ng isang amang handang isakripisyo ang lahat. Hindi nagtagal, ang mga tagasilid sa mansyon, mga tagaluto at mismong si Tio Hernan ay naging tahimik na alyado ng pangarap ni Emil. Tuwing tanghalian, binibigyan siya ng dagdag na saging ng kusinera. Si Manong driver naman ay minsan nagbigay ng piyesa ni Vivaldi na itinapon na raw ng dating amo. Lahat sila nakita sa batang si Emil ang isang bagay na matagal na nilang hindi nasisilayan sa paligid ng mansyon, puso. Isang gabi, habang kumakain ng tinapay at sardinas, napatingin si Emil sa amang pagod, ngunit nakangiti. Papa, wika niya. Salamat po sa pagtulong niyo sa akin kahit gabi-gabi kayong pagod. Humigpit ang hawak ni Mang Luis sa tinapay. Emil, anak, minsan lang sumibol ang ganitong klase ng talento. Kung hindi ko susuportahan, parang ako na ring pumatay sa sarili kong pangarap. Sa dilim ng kanilang mundo,
may liwanag na unti-unting lumalapit. Sa bawat mahinang nota at bawat pagtutuwid ni Tio Hernan sa posture ni Emil, ang musika ay hindi na lamang naging hiling kundi naging landas. Isang tahimik na hakbang patungo sa araw na hindi na niya kailangang pang magtago. At sa wakas ng bahaging ito, habang lumalalim ang gabi sa paligid ng mansyon, nakaupo si Emil sa silyang yari sa kawayan. Nilalaro ang unang 14 na nota ng Meditation from Thais. Mali-mali pa, may hinto, may pagkabasag sa tunog. Ngunit sa loob ng kaniyang dibdib, nagsisimula ng umusbong ang sining, hindi para mang-aliw, kundi para magsalita ng katotohanan. Nasa kainitan ng araw noon sa hardin ng mansyon nang dumating ang alalay ni Doña Esmeralda, si Clarissa, bitbit ang maliit na pakete at isang iPad na may video feed ng buong estate. Nakasuot siya ng puting blouse at mahigpit na palda, may bahid ng pagmamadali sa kilos habang naghahanap ng partikular na tao. Nang matagpuan niya si Mang Luis na nakaluhod sa tabi ng mga newly imported calla lilies, agad niya itong nilapitan. Mang Luis, anya habang itinatapat ang screen ng tablet, ito po bang anak ninyo? Ipinakita niya ang kuha ng CCTV kaninang madaling araw. Si Emil na papasok sa toolshed, bitbit ang lumang violin. Natigilan si Mang Luis, tila lumamig ang pawis sa kanyang likod. Opo ma'am, pero hindi po siya gumagawa ng masama. Doon lang po siya nag-iinsayo ng alam ng Donya. At hindi siya natuwa, putol ni Clarissa. Sabi niya, sinasayang mo raw ang oras ng trabaho mo para sa ilusyon ng anak mo maging musikero. Musika ay para sa mga anak na may pambili ng konsyerto, sabi niya. Ibinaba ni Mang Luis ang tingin, hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa pagkadismaya. Alam niyang wala siyang sagot na kayang ibagsak ang pananalitang iyon. Kinagabihan, pag-uwi niya sa kanilang barong-barong, nadatnan niyang tinutugtog ni Emil ang bagong piyesang binigay ni Tio Hernan. Hindi niya napigilan ang pagbuntong hininga. Umupo siya sa tabi ng anak, hawak pa rin ang putikang guwantes. Anak, wika ni Mang Luis, mahina ngunit malinaw. Nakita ng mga tao sa mansyon yung pag-iinsayo mo sa toolshed. Pwede ka raw mapagalitan. Napahinto si Emil. Papa, hindi ko naman po sinasadya. Gusto ko lang po matuto. Di ko naman po ginugulo yung trabaho niyo. Hinawakan ni Mang Luis ang balikat ng anak. Alam ko, Emil. Alam ko kung gaano mong gustong tumugtog. Pero sa mundong ito, minsan kahit anong galing mo, hindi ka pa rin nila bibigyang halaga kung di ka galing sa angka nila. Pero tumigil siya. Ngayon ay oras para maging matatag ka. Mas dadami pa ang balakid. Kailangan mo itong malampasan. Sa gitna ng usapan nilang iyon, hindi nila alam na may mas malaki pang plano si Doña Esmeralda. Kinabukasan, habang abala ang buong estate sa pag-aayos para sa gala, pinatawag ng Donya si Emil sa veranda. Napaupo siya sa kanyang mararangyang upuan. Sinasalsalon ang alagang Persian cat at sa likuran niya ay isang mamahaling violin case na may naka-engrave na letrang V. Halika rito, iho, wika ng Donya, tila mahinahong ngunit malamig ang boses. May regalo ako sa iyo. Lumapit si Emil, bahagyang nanlalambot ang tuhod sa kaba. Nang buksan ng Donya ang violin case, tumambad ang makinang na instrumento, walang alikabok, bagong-bago. Ito ang tunay na violin. Dagdag niya, hindi gaya ng pinagtitripan mo sa toolshed. Sadyang wala akong paki kung anong laruan-laruan yon. Pero gusto kong makita kung may halaga ba talaga yung sinasabi mong talento. Napakagatlabi si Emil. Akin po ba talaga ito? Ngunit ang sumunod na sinabi ng Donya ay parang palad ng bakal na dumagan sa kanyang dibdib. Bibigyan kita ng pagkakataon sa mismong gabi ng Grand Autumn Gala. Tutugtog ka sa harap ng aking mga bisita. Doon nating malalaman kung may saysayang kahiligan mo sa musika. Bagamat tila alok ng pagkakataon, naramdaman ni Emil at Mang Luis na may balak na kahihiyan sa likod ng anyayang iyon. Lihim na layunin ng Donya na ilagay sa entablado ang anak ng isang hardinero, hindi bilang bida, kundi bilang biro. Sa pag-uwi,
Yakap ni Emil ang violin, ngunit dama niya ang bigat nito. Papa, ano po sa tingin ninyo? Dapat ko po ba itong tanggapin? Hindi agad sumagot si Mang Luis. Sa halip, lumuhod siya sa harap ng anak at tiningnan ito sa mata. Anak, kung kaya mo, gawin mo. Pero tugtugin mo hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Sa mga sumunod na araw, naging mas matindi ang ensayo ni Emil. Sa tuwing tapos na ang trabaho ni Mang Luis, sumasama siya sa toolshed upang tumulong sa pag-aaral ng anak. Tuwing gabi, pinapakinggan ni Tio Hernan ang bawat phrasing, bawat vibrato at pinapayo kung saan mas dapat ilagay ang damdamin. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang pangaalipusta. Isang tanghali, habang pauwi si Emil mula eskwela, sinalubong siya ng batang lalaki sa harap ng bakod ng mansyon. Nakasuot ito ng polo na Ralph Lauren at may kasamang 2 batang kalaro. Anak siya ng Donya, si Anton. "Oy," sigaw ni Anton, "ikaw ba yung tutugtog sa party ni Mama?" Tumango si Emil, pilit na ngumiti. "Opo, tinawag po ako ni Donya." Tumawa si Anton, tila may halong panunukso. "Ang sapatos mo, parang galing sa ukay. Baka masira yan sa entablado. Baka pag tumugtog ka, matawa lahat ng bisita." Hindi kumibo si Emil. Alam niyang walang saysay ang makipagtalo. Ngunit habang naglalakad paalis, nadinig pa niyang pinagtatawanan ng mga bata ang kanyang likod. Sa toolshed, kinagabihan, hindi makatingin si Emil kay Tio Hernan. "Bakit parang ayaw nila sa akin?" Panong niya. Pumihit si Hernan, inilapag ang violin sa mesa. "Anak, kapag lumalapit ka sa liwanag, palaging may lilim na sumusunod. Pero huwag mong hayaan na ang lilim ang humila sa'yo pabalik." Bumuo si Emil ng isang desisyong lalampas pa sa inaakala niyang tapang. Inili niya ang piyesa, Meditation from Thais. Isang piyesang may himig ng dasal at paghihinagpis, isang awit para sa kanyang ina, isang awit para sa lahat ng batang tulad niya na kailanman ay hindi inaasahan sa entablado. Sa bawat gabi ng ensayo, pinag-aralan niya ang bawat nota habang iniisip ang mga pangungutya, ang katahimikan ng ama, ang bigat ng maruming sapatos, ang nakanising mukha ng Donya. Hindi siya natutulog ng maaga, hindi siya kumakain ng marami. At sa gitna ng lahat ng ito, ang violin ay naging kanyang kalasag, ang musika ay naging kanyang tinig. Dumating ang huling gabi bago ang gala. Sa loob ng toolshed, pinaligiran ng mga bote ng pataba, lumang kahoy at lampara ng gas, tumayo si Emil sa gitna at tinugtog ang buong piyesa sa unang pagkakataon ng walang pagtigil. Sa dulo, wala nang nagsalita. Si Tio Hernan ay tahimik na nakaupo. Si Mang Luis ay nakatayo sa tabi ng pinto, mga matay namumugto. "Anak," sambit niya, "hindi ko alam kung paano ka naging ganito kagaling. Pero salamat dahil pinapaalala mo sa akin na kahit sa likod ng hardin, pwedeng umusbong ang isang himala." At sa dilim ng gabing iyon, habang kumakampay ang hanging malamig at tahimik, napatunayan ni Emil sa kanyang sarili, handa na siya. Handa siyang harapin ang entablado, ang Donya at ang mundo. Hindi para mapahiya kundi para ipagtanggol ang sariling dangal gamit ang biyaya ng musika. Isang linggo na lang ang natitira bago ang Grand Autumn Gala ng Donya, at habang ang buong mansyon ay puno ng pag-aupura, mga catering truck na dumadating, mga taga-dekorasyong nagpapalit ng bulaklak sa fountain halos kada oras, at mga violinist ng quartet na nag-iensayo sa gilid ng ballroom, si Emil ay tahimik na naghahanda sa sarili. Sa ilalim ng bumbilyang kupas sa toolshed, nakaupo si Emil sa maliit na kahoy na upuan, mariing nakatitig sa piyesa ng Meditation from Thais na nakapaskil sa isang tabla. Sa kabila ng pagod, sa kabila ng kaba, ay may tahimik na apoy sa kanyang dibdib. Ito ang piyesang kanyang pinili, hindi para magpasikat, kundi upang magsalaysay ng kwento. Ang kwento ng kanyang ina, ng kanyang ama, at ng sarili niyang munting mundo sa likod ng mansyon. "Anong nararamdaman mo kapag tinutugtog mo yan?" tanong ni Tio Hernan isang gabi, habang pinapanood si Emil na tinutono ang violin. Hindi agad sumagot ang bata.
Para akong lumilipad. Para pong ako lang ang naririnig ko. Parang walang Donya, walang Anton, walang pagtutulak sa akin pababa. Napangiti si Hernan, tinapik siya sa balikat. Yan ang tunay na musika, anak. Hindi ito technical lamang. Damdamin, pagkukwento. Kapag nakapagkwento ka ng totoo gamit ang mga nota, makikinig ang kahit sinong may puso. Sa kabilang dako, si Doña Esmeralda ay abala naman sa pagpaplano ng program flow ng Gabi ng Gala. Sa malaking opisina niya, pinatawag niya ang event director, ang string quartet at ang host ng gabi. After dinner, ipapasok natin ang surprise number, utos niya. And by surprise, I mean unexpectedly provincial. Ang anak ng hardinero. Yes, the child prodigy of poverty. Let's see how my guests will react. Tumawa ang host, isang kilalang TV personality. Oh wow, ang saya nito. Very. Urban charity chic. Laging may impact yan sa audience kapag may bata mukhang tagpi-tagpi ang damit. Tapos pinapatugtog sa harap ng champagne crowd. Tumango si Donya, nakatingin sa salamin habang pinapasuklay ang buhok ng kanyang hairstylist. Kailangan nating balansehin. May element of humility pero hindi sapat para sirain ang class ng okasyon. Gusto ko lang ng konting comic relief, kumbaga. Samantala, si Emil ay mas lalong tumitindi ang ensayo. Tuwing 10:00 ng gabi, naglalakad siya mula kanilang barong-barong patungong toolshed na may dalang rosin, kuwerdas at isang kwadro ng kanyang ina. Sa bawat pagtugtog ng Meditation from Thais, iniisip niya ang huling beses na inawitan siya ng ina ng lalabay noong siya'y 3 taong gulang pa lamang. Hindi niya na maalala ang mukha ng ina, pero alam niya ang pakiramdam ng init ng palad nito sa kanyang noo. Hindi mo kailangan magpakitang gilas, wika ni Mang Luis sa kanya habang pinupunasan ang violin isang gabi. Tugtugin mo yan para sa kanya, para sa mama mo, at para sa lahat ng batang hindi binigyan ng pagkakataong marinig. Kinaumagahan, nagulat si Emil nang may dumating na itim na sasakyan sa bakuran ng mansyon. Bumaba ang isang matandang lalaki na may suot na sombrero, may kasamang violin case. Si Maestro Delgado, isang retiradong concertmaster ng Philippine Philharmonic at ngayon ay tinatawag ng Donya upang bigyang direksyon ang mga segment ng gala. Where's the boy? Tanong niya kay Clarissa. The child violinist? Si Emil po, Maestro. Naroon po sa likod. Sa toolshed pa rin, may sarili po siyang ensayo. Lumapit si Maestro Delgado at sa pagbukas ng pinto ng lumang silid, nakita niya si Emil. Payat, may bahagyang alikabok sa buhok at kasalukuyang bumabasa ng piyesa habang pinapakinggan ng sarili sa pagitan ng 2 tala. May I? Tanong ng Maestro, sabay turo sa upuang tatapat ni Emil. Tumango ang bata. At sa sunod na oras, wala silang sinabi kundi ang mahina, masusing pagtuturo ni Maestro ng phrasing at dynamics. Ipinatigil niya si Emil sa tuwing nawawala sa tempo at paulit-ulit silang nagbabalik sa unang linya. Your tone is raw, ani Maestro Delgado habang pinupunasan ang salamin ng violin. But you're feeling rare. You're not just playing notes. You're telling me something. Don't let anyone take that from you. Kinabukasan, napagpasyahan ni Maestro na bumalik pa upang turuan si Emil sa loob ng 3 araw. Palihim niyang ipinahiram ang sariling practice violin. Mas maayos kaysa sa sira-sirang gamit ng bata. Sinigurado niyang darating si Emil sa gabi ng gala na handa sa lahat ng antas, teknikal, emosyonal at panloob. Habang pinipreparahan ang piyesa, inisip ni Emil ang damit na isusuot niya. Wala silang maayos na kasuotan. Ang sapatos niya butas at kinukumpuni pa ni Mang Luis gamit ang superglue at retasong tela. Sa huling gabi bago ang gala, ibinenta ni Mang Luis ang kanyang lumang bisikleta. Tanging alaala niya ng yumaong asawa. Bumili siya ng murang itim na sapatos na eksaktong kasya kay Emil. Kasama nito ay lumang long sleeves na isinuot ni Mang Luis sa kasal nila noon. Pinaikot sa mananahi upang maisukat kay Emil. Papa, ito po ba yung damit ninyo sa kasal ni Mama? Tanong ng bata habang sinusukat ito. Oo anak, gamitin mo. Sa unang pagkakataon isusuot mo ito para hindi sa kasal.
kundi para sa tugtugin mong ikakasal sa pangarap mo. Nang gabi ng rehearsal, pinatawag si Emil sa mismong ballroom upang subukin ang akustika. Hindi siya pinansin ng karamihan. Mga caterer na abala sa setup, mga technician na nag-aayos ng sound system. Pero nang tumugtog siya ng ilang linya ng meditation, napahinto sa pag-aayos ng wine glass ang isang taga-ayos ng mesa. Grabe yung bata. Bulong nito, hindi pangkaraniwan. Sa labas ng venue, si Anton ay palihim na nanonood mula sa teras. Nakangisi. Sa kamaywa ay larawan ng violin ni Emil. May binabalak. Sige, ipakita mo ng galing mo. Hayaan mong sa araw ng party, ikaw din ang mapapahiya. Hindi alam ni Emil na sa paparating na araw ng gala, mas higit pa sa musika, ang kailangang harapin niya. At sa kabila ng lahat ng paghahandang ginawa niya, ang pagsasanay, ang paghawak sa damdamin, ang pagtanggap sa biyaya ng mga taong naniwala sa kanya, ay may unos pang paparating. Pero sa puso ni Emil, may isang malinaw na paninindigan. Tutugtog ako hindi para sa kanila, kundi para sa lahat ng tulad kong tahimik na lumalaban. At habang lumilipad sa isip niya ang huling nota ng piyesang pinili niya, alam niyang ang kanyang laban ay higit pa sa musika. Ito'y laban para sa pagkatao. Sa gabi ng Grand Autumn Gala, ang mansyon ni Doña Esmeralda ay tila isinilang na muli sa anyo ng isang palasyo, puno ng liwanag, ginto at mga mukha ng kapangyarihan. Ang buong labas ng estate ay pinuno ng mararaming sasakyang may plakang diplomatiko. Mga mamahaling kotse na tila lumulutang sa ningning ng spotlight. Ang mga taga-silbi ay nakaitim at puting taksido, palaging may bitbit na bandehadong may kristal na wine glass. Sa loob, ang ballroom ay balot sa lilang tela. May chandelier na nagliliwanag na parang isang konstelasyon sa kisame. At sa tabi nito'y ang maliit na entabladong itinayo para sa string quartet ng Vienna, ang tunay na panauhing pandangal ng gabi. Nakatayo sa gitna ng kaguluhan ng ginto at kristal si Doña Esmeralda, nakasuot ng emerald green na gown. May kwintas na may batong singlaki ng kuko ng hinlalaki. Tumatanggap siya ng mga bisita, isang senador, isang Swiss ambassador, mga anak ng mga hasyendero, at mga negosyanteng may-ari ng mga bangko at mall. Ang kanyang ngiti ay hindi nawawala. Ngunit sa ilalim nito'y may ibang iniintay siyang tagpo. Ang sandali kung saan isang batang anak ng hardinero ang magiging aliw ng gabi. Clarissa, wika niya sa kanyang assistant. Tandaan mo, pagkatapos ng intermission ng quartet, ilalabas natin ang special performer. Introduce him as a prodigy, pero pabayaan mong bumagsak siya sa sarili niyang nota. I want to see how silence breaks when expectation fails. Wala sa alinmang bisita ang may alam kung sino ang batang tutugtog. Wala sa programa, wala sa anunsyo. Ngunit ito ang gustong epekto ng Donya. Isang sorpresa na magdudulot ng usapan kahit pagtatawanan. Habang nagsisimula na ang unang bahagi ng programa, si Emil ay nasa likod ng ballroom, sa likod mismo ng curtain ng maliit na entablado. Nakaupo siya, tahimik na minamasahe ang kanyang daliri, suot ang pinakamasinop na kasuotan niyang gawa sa lumang barong ng ama at bagong sapatos na inipon mula sa sakripisyo ng pamilya. Sa kanyang tabi ay ang violin na ipinahiram ni Maestro Delgado. Malinis, may pinong polish at may tunog na hindi basta-basta makukuha sa ordinaryong instrumento. Papa, bulong ni Emil sa sarili habang pinakikinggan ang tunog ng ballroom. Hindi ako natatakot. Ito ang gabi ko. Para sa inyo. Para kay Mama. Para sa lahat ng gaya ko. Dumating si Maestro Delgado, may dalang maliit na bottled water at isang puting panyo. Are you ready, Emil? Tumango si Emil, ngunit ramdam pa rin ang bahagyang panginginig sa kanyang tuhod. Don't worry about them, dagdag ni Maestro. You are not here to impress. You are here to express. Let your music speak the truth they refuse to see. Samantala, habang inaayos ng set ng intermission, lumapit si Anton. Bitbit ang cellphone at may ngiting may balak. Good luck, aniya kay Emil. Sana di ka mabaril ng tingin ng mga bisita. At
Bago ito umalis, napansin ni Emil ang kakaibang tingin nito sa kanyang violin. Isang tinging tila may laman, ngunit hindi niya inintindi. Mabilis na lumakad si Anton palayo. Bumalik sa mesa kung saan nakaupo ang kanyang ina. Pagkatapos ng huling nota ng quartet, humarap sa entablado ang host. Ladies and gentlemen, masiglang anunsyo nito. We have a special surprise tonight. An unexpected talent discovered right here in our very own garden. Presenting to you, the young violinist, Emil. Tumahimik ang buong ballroom. May ilang nagbulungan, may ilang tumawa ng mahina. Ngunit si Emil, sa kabila ng lahat ay lumakad papunta sa gitna ng entablado, hawak ang violin na tila bahagi ng kanyang katawan. Humarap siya sa crowd na pawang mga estrangherong puno ng hikaw, hiyas at judgmental na mga mata. Sa unahang hilera, nakaupo si Doña Esmeralda. May hawak na champagne at may ngiting puno ng mapanlinlang na kagandahang loob. Let's see if this child can play anything more than a dirge. Wika niya sa kaibigang negosyante sa tabi. Nang simulan ni Emil ang unang bow stroke, narinig ang mahina, halos paghingang tunog mula sa E-string. Isang mahinhing simula na tila nagsusumamo. Kasabay ng bawat nota ay ang mga imahen sa kanyang isip. Ang mukha ng kanyang ina na nawawala sa alaala, ang kamay ng kanyang ama na puno ng kalyo, ang toolshed na naging simbahan ng kanyang pangarap. Habang papalalim ang pyesa, unti-unting nagbabago ang timpla ng bulwagan. Ang unang mga tawa ay nawala. Ang mga mata na dati nakaarko ay napalitan ng pagtitig. Sa bahagi ng crescendo, maririnig na ang malalim na paghinga ng audience, parang sabay-sabay silang natigilan sa isang kwento na hindi nila inasahang papakinggan. Si Emil ay hindi na ang batang hardinero sa entablado. Siya ay naging daluyan ng musika, ng hinanakit at pag-asa, ng paglaban at pagsuko. Ang huling parte ng pyesa ay sinamahan ng pagpisil ng kanyang daliri sa string at sa huling bow, biglang natahimik ang buong silid. Walang umubo, walang nagsalita, hanggang sa isang bisitang babae, isang European art patron, ang unang tumayo at pumalakpak. Kasunod siya ng isa pa at ng isa pa, hanggang buong silid ay nagsitayuan at bumigkas ng palakpak na tila kulog sa gitna ng katahimikan. Napatayo rin si Maestro Delgado, may luha sa mata. Si Mang Luis, na palihim na pinapasok ni Clarissa sa likod, ay nanlumot, napaluha, habang pinagmamasdan ang anak. Ngunit si Doña Esmeralda, hindi makagalaw. Para siyang binagsakan ng yelo. Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito ang senaryong dapat ay katatawanan. Ang bata ay hindi naging biro. Siya ang naging boses ng kaluluwang matagal nang tinatanggihan ng kanyang mansyon. Lumapit si Emil sa mikropono at sa unang pagkakataon, nagsalita. Salamat po sa pagkakataong ito. Tumugtog po ako hindi para po magpasikat, kundi para iparinig po ang musika ng lahat ng batang gaya ko na may pangarap kahit sa pinakatagong bahagi ng mundo. Sana po, isang araw, wala ng batang kailangan pang pagtawanan bago mapansin. Pagkatapos, yumuko siya at tahimik na lumisan mula sa entablado, dala ang violin at ang panibagong paninindigan. Ang pinakatahimik na musika ang siyang bumubulaga sa pinakamaingay na silid. Kinaumagahan, matapos ang enggrandeng gala, isang hindi inaasahang gulo ang sumalubong sa mansyon ni Doña Esmeralda. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi ang ginto o chandelier ang usap-usapan, kundi ang batang tumugtog kagabi na ayon sa mga bisita, tumunaw ng yelo sa puso ng elitista at nagpaalala ng dahilan kung bakit may sining. Sa buong umaga, nagkakagulo ang mga socialite sa group chat ng Manila Upper Circle. Ang iisang tanong na paulit-ulit na lumilitaw, sino ang batang iyon? Sa mismong oras ding iyon, nakaupo si Doña Esmeralda sa kanyang breakfast nook. Malamig na ang tsokolate sa mamahaling tasa, habang tahimik na pinagmamasdan ang balita sa kanyang tablet. Sa isang sikat na lifestyle blog ay may pamagat na nakasulat, Batang anak ng hardinero, pinahanga ang mga milyonaryo sa violin performance ng gala ni Doña Valverde. Napasinghap siya. What in God's name is this? Pinarewind niya ang video clip. Naroon si Emil,
nakasuot ng luma ngunit pinasadya nilang damit, hawak ang violin at habang tinutugtog ang Meditation from Thais, sunod-sunod ang standing ovation. May kuha rin sa kamera ang mismong reaksyon niya. Nakatingin, walang emosyon, parang tinamaan ng lintik. Clarissa, sigaw niya, hindi na alintana ang oras. Dumating si Clarissa, mukhang kabado. Opo, ma'am? Why didn't you tell me the child would become the center of the evening? He stole the whole damn show. Napayuko ang alalay. Ma'am, akala po natin ay isa lang po siyang simpleng tampok. Hindi rin po inaasahan ng host, pero mukhang maraming naantig. Napaangat ng kilay ang Donya. Naantig? So now pity is fashionable again? Tumayo siya, inikot ang upuan. We cannot let him define the narrative. We own the gala, Clarissa. We own the narrative. Pagkalipas ng ilang minuto, tumunog ang telepono ng Donya. Tumawag si Madame Keller, isang Swiss philanthropist at patron ng mga musical prodigy. Esmeralda darling, bungad nito may accent na malutong. Last night was divine, but listen, I'm more interested in the young boy, that violinist. Who trained him? What's his background? I want him to audition for a scholarship to Zurich Conservatory. Napakagat ng labi si Donya. Tumikhim at nagpanggap na kontrolado ang lahat. Oh, Emile, yes, our charity protege. He was part of our outreach, of course. We believe in elevating talents from all walks of life. Marvelous, sagot ni Madame Keller. Send me his details. If he's as good as I remember, I will sponsor his full scholarship. It's rare to see raw genius in such a young soul. Pagkababa ng tawag, tila napako sa pagkakatayo si Donya. Hindi niya alam kung matatawa, mababanas, o matatakot. Siya na dapat ang sentro ng gala, ngayon nauungusan ng isang batang hindi man lang niya binigyan ng pangalan sa programa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya hahayaan na ang kinang ni Emile ay magningning ng walang pahintulot niya. Sa kabilang dako, sa maliit nilang barong-barong, gising si Emile, tahimik na nakaupo sa sahig habang binabalot sa lumang tela ang violin. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari kagabi. Emile, tawag ni Mang Luis habang nagtitimpla ng kape. May dumaan kanina. Sabi ni Tio Hernan, gusto raw makipagkita ng isang dayuhan. Yung Madame Keller ba yun? Po, gulat na tanong ng bata. Sino po siya? Sabi ng mga tao sa mansyon, isa raw siyang malaking pangalan sa Europa. Mahilig magpaaral ng batang musikero. Gusto kang isponsoran. Nanlaki ang mata ni Emile. Totoo po? Oo anak. Pero bago yan, kailangan muna nating maghanda. Kailangan mong mag-audition. Sabi ng alalay ng Donya. Napatingin si Emile sa kanyang damit. Gamit na ang mga kwelyo at ang sapatos ay may bakat na ng semento sa gilid. Napayuko siya. Papa, kung pupunta po ako sa Maynila o kung saan man, kailangan ko pong magmukhang marangal. Paano po kaya yan? Hinawakan siya sa balikat ni Mang Luis. Wala sa kasuotan ang dangal, anak. Pero kung gusto mong guminhawa ang bihis mo para sa audition, may naiisip akong paraan. Nang gabing iyon, muli silang bumalik sa lumang atelier ni Manang Celia, isang retiradong mananahi na malapit sa puso ni Mang Luis at ng yumaong ina ni Emile. Inilabas ni Celia ang lumang ngunit malinis na suit na ginamit sa kasal ng kanyang anak. Pwede nating bawasan to. Saktong-sakto sa katawan niya pag inayos ko. Manang, sigurado po kayo? Tanong ni Emile. Anak, mas mahalaga sa akin na maisusuot to ng may dangal at pangarap kaysa mabulok sa baul. Habang inaayos ni Manang Celia ang balikat ng kasuotan, napangiti si Emile. Hindi niya man ito bago, hindi man ito mamahalin, pero sa bawat tahi ng lumang tela ay may kasamang dasal, pagmamahal, at pag-asang nilalaman ng buong komunidad na sumuporta sa kanya. Ilang araw ang lumipas at dumating ang scheduled audition na ginanap sa isang hotel sa Makati, kung saan naghihintay ang mga kinatawan ni Madame Keller. Bago umalis, lumapit si Emile sa hardin kung saan nagtatrabaho pa rin si Mang Luis. Papa, kahit anong mangyari, salamat po.
Ngumiti si Mang Luis, tinapik ang balikat ng anak. Kung hindi mo man marating ang ibang bansa, anak, tandaan mo, naabot mo na ang puso ng mga tao. At para sa akin, higit pa yon sa kahit anong parangal. Mula sa gilid ng pinto ng hardin, tahimik na pinagmamasdan ni Clarissa ang eksena. Lumapit siya kay Doña Esmeralda na nasa veranda, nanonood ng kanilang usapan. Ma'am, aniya, ipapadala na raw ni Madam Keller ang scholarship offer sa bata. Sa tingin niyo po ba, okay lang sa inyo? Hindi sumagot agad si Donya. Matagal niyang tinitigan ang bata sa harap ng hardinero. Ang violin na animoy hawak ng isang prinsipe, kahit siya'y suot ay galing sa lumang baul. Clarissa, sagot ng Donya sa dulo. Let the boy have his moment. For now. Ngunit sa kanyang isipan, may bagong plano na namumuo. Kung hindi niya mapipigilan ang kinang ng bata, baka kaya niya itong pagmitas. Habang umaalis ang kotse pauwi kay Emil upang maghanda sa panibagong yugto ng kanyang buhay, isa lang ang malinaw. Nagsimula na ang isang paglalakbay na hindi na magtatapos sa loob ng toolshed, sa likod ng hardin o sa entablado ng isang gala. Ito'y paglalakbay na tatahakin ng isang batang may lumamang sapatos at kupas na damit. Ngunit dala-dala ang pinakamalaking kayamanan, ang kanyang musika, ang kanyang puso, at ang paniniwalang kahit sa mundong puno ng kayabangan, may puwang pa rin para sa tinig ng isang tunay na talento. Pagkalipas lamang ng 2 buwan matapos ang gala, isang eroplanong patungong Switzerland ang lumipad mula sa Anaya. Sa loob nito, nakupo si Emil sa tabi ng bintana, hawak ang violin case na iniregalo ni Madam Keller. Makintab, may inukit na pangalan niya sa gilid at may lambot ng velvet sa loob. Sa bulsa niya, nakatiklop ang liham ng scholarship offer, full support for training at the Zurich Conservatory of Music. Ito na ang bagong kabanata ng kanyang buhay at sa edad na 12, tila binigla siyang itapon sa gitna ng mundong hindi niya kilala, isang mundong malamig, banyaga at lubos na kakaiba sa init ng likod hardin at amoy ng rosas sa Pilipinas. Nang una niyang marating ang lungsod ng Zurich, agad siyang binalot ng malamig na hangin, tila humihiwa sa pisngi. Ibang-iba ang paligid, tahimik, malinis, maayos ang trapiko, at ang mga tao ay bihirang magsalita. Wala ang tunog ng tricycle, wala ang alingas-ngas ng mga tindero. Ang mga building ay moderno at puting-puti, halos parang papel. Isinama siya ni Madam Keller sa dormitoryo para sa mga batang iskolar. Ang silid ay maliit ngunit may sarili itong study table, heater at malaking bintana kung saan makikita ang mga bundok na balot ng nyebe. Sa unang gabi pa lang, naramdaman ni Emil ang pangungulila. Tahimik ang silid at walang amoy ng adobo o pandesal na niluto ni Mang Luis sa madaling araw. Inilabas niya ang litrato ng kanyang ama at inayos ito sa tabi ng violin case. Papa, bulong niya, ginagawa ko to para sa atin. Kinabukasan, nagsimula na ang kanyang orientation sa konserbatoryo. Sa silid ng pagpupulong, sinalubong sila ng ilang guro na pawang konserbatibo, mahigpit at may mga accent sa pagsasalita. Isa roon si Professor Steinberger, matangkad, maputi at may salamin na tila hindi ngumiti kahit minsan. You may all come from different backgrounds, sabi nito. But in here, only one thing matters, excellence. Nakatayo si Emil sa gitna ng silid, bitbit ang kanyang violin, habang pinagmamasdan ng mga kapwa-eskolar na mas matatangkad, mas mukhang may kaya, at pawang marunong na ng French at German. Ipinakilala sa kanya si Lena, isang batang babae mula Poland na 11 taong gulang din, at kilala na sa kanilang bansa bilang child soloist. Tahimik ito at may taglay na kahinhunan, ngunit mararamdaman ang disiplina sa bawat kilos. Hi! Bati ni Emil habang nililinis ang bow sa common room. Hello! Maikling sagot ni Lena. You're the Filipino boy. I watched your gala clip. You play with heart. But, tumigil siya sandali parang nagdadalawang isip. You're a bit messy. Hindi nasaktan si Emil. Sa halip, mumiti siya. Thanks.
and trying to be better. Mula noon, naging study partner niya si Lena. Tuwing gabi, nagtutulungan silang aralin ang musical theory, sight reading at ear training. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa bawat linggo, may pagsusulit, hindi lamang sa tunog kundi sa bilis ng memorization, accuracy ng tono at rhythm precision. Habang ang ibang estudyante ay may sariling guro sa labas ng klase, si Emil ay umaasa sa kakarampot na oras kasama si Madam Keller o mga pahaging ni Lena. Isang araw, pinatawag siya ni Professor Steinberger. You have good phrasing, but technique, sloppy. Finger placement, weak. We cannot teach feelings only. You must train like a soldier. Tahimik lamang si Emil habang nilalabas ang violin at pinatunog muli ang A string. Hindi siya umiyak, pero sa loob niya'y ramdam niya ang pagkailap ng lugar. Sa mga sumunod na linggo, lumala ang kanyang sitwasyon dahil limitado ang allowance na padala mula kay Mang Luis, na ngayon ay nagtatrabaho pa rin ng overtime para sa karagdagang gastusin. Si Emil ay nagsimulang magtipid ng pagkain. Ang pagkain niya ay palaging isang pirasong tinapay at yogurt. Hindi niya ito alintana, pero ramdam ng katawan niya ang panlalamig at panghihina. Minsan, habang nagpa-practice ng finger exercises, biglang sumakit ang kanyang pulso. Napaupo siya. "Emil, okay ka lang?" tanong ni Lena. "Okay lang," sagot niya. Pinipilit ang sarili. "Pagod lang siguro." Napansin ito ni Madam Keller nang dumalaw sa dormitoryo. Dinala siya sa klinik at pinayuhan ng doktor na magpahinga ng ilang araw. Doon rin nalaman ng matandang ginang ang tungkol sa pagtitipid ni Emil. "Why didn't you tell me?" tanong ni Madam Keller. "You need to eat properly if you want to survive here." "Sorry po," mahina niyang sagot. "Ayoko pong abalahin kayo." Nang gabi ring iyon, nagpadala si Madam Keller ng grocery package sa dorm. Pinawagan niya si Mang Luis upang tiyakin na suportado si Emil. Mula sa kabilang linya, si Mang Luis ay halos maiyak. "Pasensya na po, ma'am. Hindi po sapat ang padala ko. Pero sinisikap ko pong humabol." "Don't worry," sagot ni Madam Keller. "Your son is worth the investment, and I believe in him." Muling sumigla si Emil. At sa unang semester recital, pinili niyang tugtugin ang Scherzo Tarantel ni Wieniawski. Isang piyesang mabilis, masalimuot at puno ng ligalig. Sa umpisa, may kaba. Ngunit habang pinapatakbo niya ang bow sa strings, nakita ng mga guro ang likas na musicality sa bawat galaw. Pagkatapos ng performance, may katahimikan. Hanggang sa tumayo si Professor Steinberger at pumalakpak kasabay ng iba pang guro. Sa dulo ng linggo, kinanggap niya ang Most Promising Student Award kahit walang mamahaling violin case o magarang tuksido. Hindi niya kailangan ng ginto para mamukol tangi. Sa sulat na ipinadala niya kay Mang Luis, "Papa, ang lamig po dito. Pero sa tuwing natutugtog ko ang violin, pakiramdam ko nandyan kayo. Pakiramdam ko nasa likod hardin ulit ako. At hinihintay mo lang akong matapos para sabihing, 'Magaling anak, galingan mo pa.'" Sa Switzerland, natuto si Emil na hindi lahat ng talento ay sapat. Kailangan nitong samahan ng tiyaga, sakripisyo at pagkilala sa sarili. At sa bawat pintig ng bow sa string, isinusulat niya ang kwento ng batang pinanganak sa likod hardin. Ngunit piniling sumulong sa entabladong puno ng lamig upang dalhin doon ang init ng kanyang pinanggalingan. Buwan na ang lumipas mula nang makuha ni Emil ang parangal bilang Most Promising Student sa kanilang konserbatoryo. Sa bawat linggo, mas dumadami ang klase, ang piyesang kailangang kabisaduhin at ang pressure na kailangan niyang harapin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, hindi nagbabago ang iisang bagay. Gabi-gabi pa rin siyang sumulat ng liham ay Mang Luis. "Papa," sulat niya sa isang papel na kulay krudo, "nasa third movement na po kami ng Brahms Concerto. Mahirap po siya, pero iniisip ko palagi ang sinabi ninyo. Kahit may takot, tumugtog ka pa rin."
Ngunit isang araw, isang sulat ang dumating sa kanya, hindi tulad ng karaniwan. Galing pa rin ito sa Pilipinas pero may tatak ng ospital. Nang buksan niya ito, agad siyang kinabahan. Nakasulat sa sulat kamay ni Tio Hernan, "Emil, huwag kang mabibigla. Ang papa mo ay na-ospital nitong nakaraan. Bigla siyang bumagsak sa trabaho." Sabi ng doktor, meron siyang early stage kidney failure. Kailangan niya ng dialysis at kung hindi agad maagapan, maaaring lumala. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung ano ang una niyang mararamdaman, galit, takot o pangungulila. Agad siyang tumakbo sa opisina ni Madam Keller. Hawak ang sulat, nanginginig ang labi. "Madam, halos pabulong ang kanyang tinig. Ang papa ko po, kailangan niya ng dialysis." Napatingin ang matandang ginang sa sulat. "Oh my God, when did this happen?" "Kamakailan lang po, hindi po niya sinabi sa akin agad. Ayoko pong magkulang sa aral ko, pero baka po kailangan kong umuwi." "Emil," mariing sagot ni Madam Keller, "don't make any decisions yet. There might be a way. Let me help." Agad niyang ginawa ng paraan ang pagpapadala ng paunang tulong pinansyal sa ospital. Ngunit alam ni Emil na hindi iyon sapat. Kung tuloy-tuloy ang dialysis, kakailanganin ng kanyang ama ng regular na pondo, hindi lang ngayon, kundi buwan-buwan. Hindi maaaring iaasa lahat sa scholarship. Kaya't sa unang pagkakataon, nagpasiya si Cristo o mas maramdaman ng mga tao yung musika ko. Hindi lang sa stage kundi sa tunay na mundo. Kaya sa tuwing weekend, habang nagpapahinga ang ibang iskolar, si Emil ay bumababa sa Bahnhofstrasse, ang kilalang shopping street sa Zurich. Suot ang makapal na jacket, itinatayo niya ang kanyang stand malapit sa istasyon, inilalabas ang violin at tumutugtog ng mga paborito niyang piyesa, Bach, Tchaikovsky, at kung minsan sa Ugoy ng Duyan. Para maalala ang kanyang ina, mabilis ang naging pagtanggap sa kanya ng mga tao. Marami ang humihinto upang makinig. May mga Swiss, turista at kahit mga Pinoy na dumadaan. Ipinapasok nila ang perang barya o paper bill sa maliit niyang kahon na may nakasulat na, "For my father's dialysis. Thank you for listening." Sa unang linggo pa lamang, sapat ang kanyang naipon para sa isang buong session ng dialysis. Ngunit hindi pa roon natapos ang laban. Isang umaga, sa gitna ng ensayo sa konserbatoryo, biglang dumating si Doña Esmeralda, tila galing sa Europa para sa isang real estate event sa Geneva. May suot itong mink coat at perlas at may dalang alalay. "Ah, si Emil," bati niya, bahagyang may pilit ang ngiti. "I heard you're quite the star now. Magaling ka pa rin ba?" Kahit sa malamig na bansa, napatingin si Emil, bahagyang nalito sa biglang presensya ng Donya. "Opo, Donya, ginagawa ko po ang lahat ng makakaya ko. Alam mo," wika ng Donya habang umiinom ng tsaa, "nalaman ko na nagbubasking ka raw sa kalye. That's, how do we say this, rather low for someone carrying the Valverde Gala brand." Hindi nagsalita si Emil. Ngunit daman niya ang pagtatangkang siraan ang kanyang intensyon. "Kung gusto mo," dagdag ng Donya, "pwedeng ako na lang ang sumagot sa dialysis ng tatay mo, kapalit ng kaunting arrangement. A press release, some exposure, photo op na kasama kita. From garden to greatness," masarap sa headline. Tahimik ang silid. Wala ring imik si Madam Keller. Ngunit ang tingin niya kay Emil ay parang nagsasabing, "Ikaw ang pipili." Matagal bago sumagot si Emil. "Donya, salamat po sa alok. Pero ang tatay ko po ay nagturo sa akin ng isang bagay. Hindi po lahat ng tulong ay tulong kung binabayaran ng dangal. Pasensya na po." Pagkauwi niya sa dormitoryo, isinulat niya sa liham ang buong pangyayari at ipinadala sa Pilipinas. "Apa," sulat niya, "may nag-alok ng tulong pero may kapalit. Hindi ko po tinanggap. Mas gusto ko pong galing sa pawis ko ang bawat sentimo. Kayo po ang nagturo noon sa akin." Napaluha si Mang Luis habang binabasa ito sa ospital. Sa kabila ng kanyang karamdaman, daramdaman niya ang lalim ng pagkalalaki ng anak niyang minsang naglaro lamang ng goma at kahoy bilang violin. Ilang araw pa ang lumipas at dumagsa pa lalo ang mga tao sa kalsada tuwing tumutugtog si Emil. May lumapit na dating producer, may lokal na pahayagan na nag-feature sa kanya, at may grupo ng OFW na nag-ambagan para magpadala ng tulong sa kanyang ama.
Hindi niya ito hiningi, ngunit ito'y dumating dahil naramdaman ng mga tao ang sinseridad ng kanyang musika. Sa isang gabi ng pagtatanghal, habang pinapatugtog niya ang Ave Maria sa harap ng isang matandang babaeng umiiyak sa bangketa, napagtanto ni Emil na hindi niya kailangang nasa entablado para maramdaman ang ganda ng musika. Sapat ng may nakikinig at higit pa roon, sapat ng alam niyang bawat nota ay nagbibigay buhay sa kanyang ama. Sa bawat pagtugtog niya sa malamig na lansangan ng Zurich, isa lamang ang baon niyang alaala. Ang mainit na kamay ng ama niyang naghawan ng daan upang ang kanyang musika'y marinig sa buong mundo. Mainit ang hininga ni Emil habang nakatayo sa likod ng malaking entablado ng Musikverein sa Vienna, isa sa pinakatanyag na hall para sa mga musikero sa buong mundo. Naroroon siya hindi bilang bisita, kundi bilang isa sa 12 batang kalahok sa International Youth Violin Competition. Isang patimpalak na sinasalihan ng mga kabataan itinuring na mga next generation virtuoso mula sa iba't ibang bansa. Nasa ika-4 na taon na siya sa Zurich Conservatory at bagamat sanay na siya sa mga recital at pagsusulit, iba pa rin ang kabang dulot ng kompetisyong ito. Naroroon ang mga pangalan ng mahuhusay na kalahok, mga bata mula sa Russia, Japan, Germany, Amerika. Ngunit wala siyang planong umatras. Dahil habang ang iba ay may mamahaling violin, may private coach at pondo mula sa mga kumpanya, si Emil ay may inspirasyong hindi kayang tumbasan ng salapi. Ang kanyang ama na sa mga oras ding iyon ay naghihintay sa Pilipinas para sa isa na namang session ng dialysis. Habang inaayos niya ang strings ng kanyang violin, biglang lumapit ang event marshal sa kanya. "Emil Valverde, there's someone looking for you backstage," aniya. Napakunot noo si Emil. "Sino po?" "I think he said, Anton, from the Philippines." Nabigla siya. Hindi na niya nakita si Anton mula ng gabi ng gala, 4 na taon na ang nakalipas. Lumakad siya papunta sa isang sulok ng hallway at doon nakita ang pamilyar na mukha. Matangkad na, mas tiwala sa sarili, nakasuot ng designer coat, ngunit hindi maitatago ang dati nitong mapanuksong ngiti. "Kumusta, Emil?" ani Anton. "Hindi mo ba ako na-miss?" Hindi agad nakasagot si Emil. "Anong ginagawa mo rito?" "Napadaan lang. May art show ang pinsan ko sa Salzburg. Narinig kong kalahok ka. Sikat ka na pala." Hindi pa man siya nakakatugon, sumingit na si Anton. "Bilib ako. Galing sa hardin, tapos ngayon, Vienna na. Kaya lang sana, hindi ka magkaaberya mamaya." Napakunot ang noo ni Emil. "Anong ibig mong sabihin?" Ngumiti si Anton kasabay ng paglalakad paalis. "Wala naman. Good luck lang. Break a string as they say." Hindi matalis sa isip ni Emil ang huling sinabi ng dating kaaway. Nang balikan niya ang violin case niya sa dressing room, napansin niya medyo nakabukas ito. Kinabahan siya. Nang sinubukan niyang tugtugin ang G-string, may kakaiba siyang naramdaman. Tila hindi kumakapit ng maayos sa bridge. Pinagmasdan niya ang ilalim ng tailpiece at doon niya napansin, ang bridge ay may gasgas at bahagyang pagkadukot. Agad siyang lumapit sa staff ng technical team. "Can I request for instrument inspection? My bridge seems tampered." Inawag ang stage manager at ipinakita niya ang nasirang bahagi. Pinayuhan siyang huwag gamitin ito dahil maaaring tuluyang masira habang tumutugtog. "Do you have a spare?" tanong ng technician. Umiling si Emil. "None. This is all I have." Lumapit si Lina na naroon rin para manood ng kompetisyon. "You can use my practice violin," alok niya. Hindi kasing ganda pero mas maayos kaysa sa sira. Hindi alam ni Emil kung tatanggapin iyon, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Tinanggap niya ang violin. Pinasok ang sariling shoulder rest at chin rest. At mabilis na nag-practice ng ilang scales para makabisado ang bagong feel. "May 5 minutes ka pa," sabi ng stage marshal. "Ready?" "Handa," sagot niya kahit nanginginig pa ang kamay. Hindi para sa tropeo, para sa ama ko, para sa lahat ng batang pinagtawanan at pinagdudahan. Nang tinawag ang pangalan niya sa entablado, tahimik ang buong audience. Sa gitna ng entablado ng Musikverein na binabalot ng maharlikang ginto at mga velvet curtain, humarap si Emil. Kasama niya ang orkestra na mag-aakompanya para sa kanyang piece,
ang Sibelius Violin Concerto in D minor, Movement 3, isang napakahirap at technical na piyesa. Unang galaw ng bow, ramdam niya ang kakaibang tensyon ng violin ni Lena. Hindi ito ang nakasanayan niya. Mas mataas ang action, mas matigas ang resistance. Ngunit habang tumutuloy ang mga nota, dahan-dahan niyang ina-adjust ang pressure ng kanyang kamay. Ang distansya ng bow sa bridge, ang bilis ng bowing. Sa gitna ng kadensa, isang high note ang kailangan niyang i-maintain. Pagdikit ng daliri, pak! Naputol ang E-string. Halos marinig ng buong audience ang biglang pagkawala ng tunog. May sandaling katahimikan. Lahat ay tumigil, pero hindi tumigil si Emil. Mabilis niyang tinutok ang daliri sa susunod na string, nag-shift ng posisyon at pinalitan ang phrasing para makabuo pa rin ng kumpletong tono gamit ang ibang strings. Isang teknik na hindi madalas ginagawa, ngunit inagawa ng mga bihasa kung kinakailangan. Sa pagtatapos ng pyesa, nang iangat niya ang kanyang bow, lumundad ang isang nota, ang mismong tunog na sinabayang ng paghinga ng buong audience na parang ngayon lang muling huminga. At sumabog ang palakpakan. Ang mga hurado, pawang mga konserbatibong maestro at propesor, ay nagbuluman sa likod ng mesa. Wala ni isa ang tumayo agad. Ngunit isang babaeng hurado, isang dating concertmaster mula sa Berlin Philharmonic, ang unang tumayo at pumalakpak. Sinundan siya ng iba, bumalik sa backstage si Emil na nanlalambot. Niyakap siya ni Lena. You made it. Pagtatapos ng huling kalahok, ipinahayad ang resulta. Emil Valverde, representing the Philippines and Zurich Conservatory, ang nakatanggap ng Grand Prix. Ngunit hindi lamang yon. Dahil sa ipinakitang tapang, presence of mind, at musical sensitivity, binigyan din siya ng Special Jury Prize. Isang handcrafted Italian violin mula 1890 gawa ni Giovanni Paolo Magini. Naisinalin ng mga hurado sa kaniya bilang pagkilala sa kanyang pagiging musician's musician. Sa gabi ring iyon, bago matulog, nagsulat siya kay Mang Luis. Papa, hindi po ako bumagsak kahit na muntik na, kahit na sinira ang violin ko. Tiningnan ko po ang sarili ko sa salamin pagkatapos ng performance at napansin ko, hindi na ako yung batang may gawa-gawang violin na gawa sa walis tingting. Pero nasa puso ko pa rin siya. Siya pa rin ang nagturo sa akin na kahit maputol ang kwerdas, kaya ko pa ring tumugtog. Sa kabilang panig ng mundo, sa isang maliit na silid ng ospital, binasa ni Mang Luis ang liham at sa kabila ng sakit sa katawan ay isang ngiti ang nabuo sa kanyang labi tulad ng ngiti ng isang amang muling narinig ang himig ng kanyang anak kahit hindi siya naroon. Dahil ang musika ni Emil ay hindi na lamang pag-asa, ito na ang naging kalasag ng kanilang buhay. Kinabukasan ng hapon matapos ang awarding ceremony sa Vienna, habang naroon pa rin ang tila musika ng tagumpay sa loob ng dibdib ni Emil, isang pakete ang dumating sa kanyang dorm sa Zurich. Hindi ito malaki. May balot na craft paper at simpleng handwriting sa labas. To Emil Valverde from Pata. Nang buksan niya ito, lumantad ang isang pirasong lubid na may tinahing tali mula sa yero ng dating bubong nila sa likod ng mansyon. Sa ilalim nito, isang maliit na sulat na isinulat ni Mang Luis. Anak, hindi man ako nakapanood sa paligsahan mo, naramdaman ko ang tagumpay mo mula rito. Inilagay ko sa kahon ang piraso ng ating dating bubong. Tandaan mo, dito sa ilalim ng yero na ito kaunang tumugtog. Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling, kahit saan ka makarating. Papa, napahawak si Emil sa piraso ng lubid at hindi niya napigilang lumuha. Ilang taon na rin nang lumipas mula nang huli niyang makita ang ama. Ngayon, ang bawat tagumpay na nakakamit niya ay tila ba mas masarap kung sabay nila itong nasasaksihan. Ngunit iyon ang kapalaran nila bilang mag-ama. Isang lumalaban sa karamdaman, isa namang lumalaban sa entablado. Ilang linggo pa ang lumipas.
At sa muling pagbabalik ni Emil sa Zurich Conservatory, isang bagong paanyaya ang dumating, isang solo performance bilang guest artist sa Philharmonie de Paris, sa isang kaganapan para sa mga bagong maestro ng klasikal na musika. Isang oportunidad na hindi niya pinangarap kahit kailan. Are you sure you're ready for Paris? Tanong ni Madame Keller habang pinapirma siya sa kontrata. Hindi po, sagot niya, ngiting hilaw, pero kung tinanggap ko na yung sabotahe sa Vienna, kaya ko na rin sigurong harapin ang entabladong ito. Habang naghahanda siya para sa Paris concert, binuo niya ang kanyang repertoire. 2 sonata, 1 konsyerto at 1 encore piece. Ngunit sa huling bahagi ng programa, pinili niyang isingit ang isang bagay na malapit sa kanyang puso. Isang arrangement ng Sa Ugoy ng Duyan, na siya mismo ang nagsulat para sa violin at piano accompaniment. Why this lullaby? Tanong ng French pianist na kasama niya sa ensayo. Ito po ang awit ng lahat ng batang hinimbing ng pagmamahal ng ina, kahit wala na ito. At ito rin ang tugtugin ng mga anak na wala ng tinig kundi musika. Hindi na kumibo ang pianist, ngunit sa ensayo pa lang, dama niya ang bigat ng bawat nota. Dumating ang gabi ng konsyerto, puno ang Philharmonie. Naroon ang mga patron, mga estudyante ng musika, mga propesor at ilan sa mga hurado mula sa huling paligsahan. Sa gitna ng lahat, muling humarap si Emil sa spotlight. Ngunit ngayon, wala siyang kaba. Sa halip, may pakiramdam ng katahimikan at kabuuan, na tila sa unang pagkakataon ay hindi siya nagpe-perform para mapatunayan ang sarili, kundi para ikuwento ang isang kabuuang pinagdaanang pakikibaka. Nang simulan niya ang Sibelius Concerto muli, gamit na niya ngayon ang violin na ibinigay sa kanya bilang premyo. Ang Maggini violin mula 1870. Ang timbre nito ay makinis ngunit may lalim. Sa bawat nota, tila ba sumasabay ang alingawngaw ng buong kasaysayan niya. Ang tunog ng yero sa barong-barong, ang bulong ng hangin sa harbin ng mansyon, ang yabag ng kanyang ama habang inaayos ang bulaklak. Nang matapos ang konsyerto, pinatigil niya saglit ang programa at lumapit sa mikropono. Before I play my final piece, wika niya sa kalmadong Ingles, I want to dedicate this to all children who found music not in grand halls, but in silence. This is a lullaby from my homeland, the Philippines. Tahimik ang silid. Naroon ang tensyon, ang pagka-estranghero ng awitin sa wikang banyaga. Ngunit nang tumugtog na ang unang linya ng Sa Ugoy ng Duyan, nagbago ang hangin sa Philharmonie. Hindi ito kasing ingay ng applause ng mga konsyerto, ngunit may dahan-dahang pag-angat ng pakiramdam. May mga matang napapikit. May mga gurong tumigil sa pagsusulat ng review notes. At sa huling bahagi ng kanta, habang pinipisil ni Emil ang pinakamahinhin na harmonia na tila'y bulong ng ina sa sanggol, may isang luha ang lumaglag mula sa kanyang mata. Hindi niya ito pinigilan. Para sa iyo ito, Mama, bulong niya sa sarili. At para sa lahat ng inang hindi na makayakap sa gabi. Sa backstage, habang nagpapahinga siya matapos ang pag-awit ng bis, dumating ang isang staff at nagsabing may naghihintay sa kanya sa green room. Akala niya ay si Madame Keller, ngunit hindi. Nang buksan niya ang pinto, bumungad ang isang matandang lalaking nakaupo sa wheelchair, may bitbit na maliit na kahon sa kandungan. Papa, halos hindi makapaniniwala si Emil. Surprise, mahinang tinig ni Mang Luis. Ayokong palampasin ang pagkakataon. Ayokong muli kang mapanood sa video lang. Nag-uunahan ang luha ni Emil habang lumuhod siya sa harap ng ama. Paano ka po nakarating dito? May tumulong. Yung dating tumanggi mong Donya. Si Doña Esmeralda. Tinawagan daw siya ni Madame Keller. Gusto raw niyang itama ang isang pagkakamali. Doña Esmeralda? Tanong ni Emil, nanlalaki ang mata. Oo, at sa totoo lang, hindi ko na siya kinilala bilang mayaman. Kinilala ko siya bilang taong may kakayahang humingi ng tawad. Yun ang mas bihira. Sa gabing iyon, habang natutulog si Emil sa tabi ng ama sa isang simpleng hotel room malapit sa concert hall, naalala niya ang una nilang pag-uusap tungkol sa pangarap. Papa, Aniya, naalala mo po nung tinanong ko,
kung pwede akong tumugtog sa loob ng malaking bahay? Oo anak, ngayon po, hindi lang bahay. Buong mundo na po ang entablado natin. Nagkatawanan sila. Ngunit higit pa sa tawanan, may katahimikan ng kagalakan. Sa wakas magkasama nilang nasaksihan ang isang tagumpay na pinanday hindi ng yaman, kundi ng pagtitiis, dangal at walang sawang pagmamahal ng magulang sa anak at ng anak sa musika. At sa huling gabi ng kanyang pagtatanghal sa Paris, habang papalubog ang buwan sa labas ng bintana, muling binuksan ni Emil ang kahon na ipinadala ni Mang Luis. Ang yero, ang lubid at ang maliit na sulat, hindi niya ito inilagay sa baul. Hindi niya ito itinago sa vault. Sa halip, isinabit niya ito sa loob ng kanyang violin case, hindi bilang alaala lamang, kundi bilang paalala na ang pinanggalingan mo ay hindi mo kailanman kailangang ikahiya. Sapagkat sa mundong puno ng ginto at palakpak, ang pinakamahalagang musika pa rin ay yaong galing sa puso at kayang tumawid sa katahimikan ng kahit anong entablado. Makaraan ng 3 buwan mula nang magtanghal si Emil sa Paris, dumating ang pinakahinihintay niyang araw, ang pagbabalik sa Pilipinas. Kasama niya sa eroplano si Mang Luis na ngayon ay mas malusog na, salamat sa tuloy-tuloy na dialysis at sa transplant na naayos sa tulong ng mga kaibigang musikero, Donor Foundation at mga taong minsang nakinig sa kanyang musika sa lansangan. Mahigpit ang hawak ni Emil sa kanyang violin case habang pinagmamasdan ang mga ulap sa labas ng bintana. Papa, wika niya habang tahimik na kinakausap ang ama sa tabi. Sa wakas po, makakabalik na tayo. Hindi na para tumakas sa kahirapan, kundi para magpasalamat. Ngumiti si Mang Luis, pinisil ang kamay ng anak. At hindi na rin para patunayan pa ang sarili, anak. Kasi napatunayan mo na, hindi lang sa kanila, kundi sa sarili mo. Paglapag ng eroplano sa Maynila, sinalubong sila ng maalinsangang hangin at pamilyar na amoy ng kalsada, diesel at kwek-kwek. Hindi ito ang bango ng Zurich o Paris. Pero para kay Emil, ito ang amoy ng tahanan. Pansamantalang namalagi sila sa lumang bahay ni Tio Hernan, na ngayoy isa ng senior advisor sa Botanical Division ng lokal na munisipyo. Sa kabila ng kanyang edad, pinilit pa rin itong linisin ang lumang toolshed sa likod ng dating mansyon para sa espesyal na okasyong pinaplano ni Emil. Naaalala mo pa ba, Emil? Tanong ni Tio Hernan habang tinatanggal ang agiwi sa kisame. Diyan tayo nagsimula. Diyan kita unang tinuruan kung paanong maghawak ng bow. Opo, Tio. Diyan din ako unang nanaginip. Diyan din ako unang pinagtawanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pagtawa ang dadalhin ni Emil sa lugar na iyon, kundi musika at isang layunin. Sa loob ng 2 linggo, abala si Emil sa pagpaplano ng isang benefit concert sa mismong hardin ng mansyon ni Doña Esmeralda. Hindi ito gala, hindi ito black tie event. Isa itong pagtitipon para sa mga manggagawang nagtanim, nagbunot ng damo, nagsalansan ng bato. Lahat ng minsang nilait, isinantabi at itinutulak sa gilid. Papa, gusto kong dito sa mismong hardin natin gawin. Aniya habang tinitingnan ang plano. Kung saan nagsimula ang lahat, kung saan minsang hindi ako pinaniwalaan. At ngayong bumalik ka, hayaan mong makita nilang lahat kung anong tinubo ng binhing itinapon nila noon, sagot ni Mang Luis. Nang dumating ang araw ng konsyerto, nagsidatingan ang mga tauhan ng dating mansyon, ang mga hardinero, tagaluto, driver, laundry woman. May ilan ding dumating na opisyal mula sa munisipyo, ilang estudyanteng mahilig sa musika, pati na rin ang ilang miyembro ng media na nakabalita ng pagbabalik ni Emil. Sa gitna ng entablado, nilagyan nila ng maliit na altar ang lumang lamesang kahoy. Naroon ang litrato ng yumaong ina ni Emil, ang yero mula sa dating bubong nila, at isang paso ng lumang rosas na itinanim ni Mang Luis noong bata pa si Emil. Bago magsimula ang tugtugin, lumapit si Mang Luis sa entablado at humawak sa mikropono. Ang batang ito, wika niya habang nakatingin sa anak, ay hindi lang naging musiko. Naging alaala siya ng bawat pangarap na binalewala ng mundo.
At ngayon, ibinabalik niya ang kanyang talento hindi sa mga may kapangyarihan, kundi sa mga taong naging lupa ng kanyang pag-usbong. Tumugtog si Emil ng mga piling piyesa. May klasikal, may sariling gawang tugtugin na batay sa himig ng mga hangin sa Pilipinas. At sa huli, isang simpleng bersyon ng Sa Ugoy ng Duyan, kasabay ng kwerdas ng kanyang magini violin. Walang nagsalita habang tumutugtog siya. Ang mga tauhang dating nagwalis ng bulaklak sa hardin ay napaluha. Si Tio Hernan ay nakaupo sa harap, tahimik, ngunit may panibagong kislap sa mga mata. Sa gitna ng kanyang pagtatanghal, isang hindi inaasahang panauhin ang dumating. Si Doña Esmeralda, nakasuot ng simpleng kulay krem na bestida, hindi na ang dating marangyang babae na nakasuot ng perlas. Tahimik siyang naupo sa likuran, pinili ang hindi pansinin. Matapos ang huling nota, lumapit si Emil sa harap ng entablado. Maraming salamat po sa pagdating ninyo. Ang konsyertong ito ay hindi para ipagyabang ang biyaya, kundi upang ibalik ang utang na loob sa mga taong unang naniwala sa akin, lalo na sa ama kong narito ngayon, at sa mga guro, manggagawa, at kaibigan na naging bahagi ng paglalakbay ko. Tumayo si Doña Esmeralda sa dulo ng hanay. Tahimik siyang lumapit, dala ang isang maliit na kahon. Emil, sabi niya habang abot ang kahon, maraming taon na rin ang lumipas. Hindi ko maibabalik ang mga salitang binitiwan ko noon, pero hayaan nung simulan ko ang pagwawasto. Ito ay sertipikong nagsasaad na ikaw ang magiging bagong artistic director ng Valverde Foundation for Arts and Community Outreach. At kung tatanggapin mo, gusto kong maging bahagi ang pangalan mo sa pagpapaaral ng mga batang musikero sa mga lugar na gaya ng pinanggalingan mo. Tahimik ang buong hardin. Nag-angata ng tingin si Emil sa babae sa harap niya. Hindi siya ngumiti agad. Hindi rin siya umiyak. Lumapit siya at kinuha ang sertipiko. Pero sa halip na magpasalamat kaagad, nilingon niya si Mang Luis. Papa, tanong niya. Tumango si Mang Luis. Ikaw ang bahala, anak. Pero ang kapatawaran ay isa ring anyo ng musika. Tahimik pero bumabalot sa puso. Nagbaling muli si Emil sa Donya. Hindi ko po kailangan ng posisyon, pero kung ang layunin ng foundation ay makatulong, hindi ko po ito tatalikuran. Hindi dahil sa pangalan ng Valverde, kundi dahil sa pangalan ng mga batang nananahimik sa likod ng mga pader ng lipunan. At sa kanyang pagpirma ng kontrata, nagsimula ang isang bagong yugto ng kanyang buhay. Hindi na bilang batang hardinero na minsang pinagtawanan, kundi bilang batang musikero na piniling gamitin ang tagumpay, hindi para itaas ang sarili, kundi para iangat ang iba. At sa huling gabi ng konsyerto, habang naglalakad si Emil sa dating hardin, may batang lalaki na nakatayo sa lilim ng akasya, may hawak na kahoy na ginawang bayolin. Nilapitan niya ito. Anong pangalan mo? Gabriel po, sagot ng bata. Gusto ko rin pong tumugtog, gaya niyo. Numiti si Emil, iniabot ang sarili niyang lumang bow na isinabit niya sa shed. Sige, simulan mo dito, ganyan din ang simula ko. At sa simpleng gabi ng pagbabalik at pagbibigay, tahimik na bumalik ang musika sa lugar na minsang naging patunay na ang pag-asa ay hindi kailanman namamatay, kundi ipinapasa. Lumipas ang isang dekada mula nang unang tumugtog si Emil sa hardin ng mansyon ni Doña Esmeralda. 10 taon na ang nakaraan mula sa gabing tinanggap niya ang papel bilang Artistic Director ng Valverde Foundation. Isang tungkulin na noon ay may halong alinlangan, ngunit ngayon ay isa sa pinakamalalim na ugat ng kanyang buhay. Si Emil gayon ay 30 taong gulang, matangkad, banayad ang pananalita, at may anyo ng isang taong nililok ng maraming tagumpay at higit pang mga sakripisyo. Hindi na siya ang batang may biyuling kahoy at kwerdas na goma. Siya na ngayon ang concert master ng Philippine Symphony Orchestra, isa sa pinakakilalang violinist sa Southeast Asia at isang tinig ng kabataan sa sining. Ngunit sa kabila ng mga panibagong lungsod na tinugtugan niya, Tokyo, Paris, Vienna, Singapore, New York, walang nagbago sa kanyang puso. Sa tuwing humahawak siya ng bow, ang laman pa rin ng kanyang isip ay hindi mga prestihiyosong tagapanood, kundi ang amoy ng lupa sa hardin, ang mga dahong pinupulbos ng kanyang ama,
at ang pagod na mga palad na humubog sa kanyang pangarap. Isang araw, habang nag-iensayo sa malaking rehearsal hall ng Cultural Center of the Philippines, tinawon siya ng kanyang personal assistant. Sir Emil, nariyan po si Congressman Javier sa labas. May bitbit daw pong mga dokumento. Lumabas siya at nakita ang kilalang politiko. May kasama pang ilang photographer. Emil, bati nito, may palad na nakalahad. Napakaganda ng proyekto ninyo sa Batangas. Narinig ko, mahigit 100 na ang scholar ng Luis Music Foundation. Salamat po. Sagot ni Emil, banayad ang ngiti. Lahat po yon ay bunga ng pagtutulungan ng mga donor at guro at ng dedikasyon ng mga bata. May dala akong proposal, dagdag ng congressman. Gusto ka naming gawing National Ambassador for Arts and Education. Walang mas bagay kaysa sayo. Napahinto si Emil. Hindi agad sumagot. Nang tumango siya, sinabi niya, isang kondisyon lang po. Gamitin natin ang posisyon para makapagtayo ng community-based music school sa mga liblib na probinsya. Ang musika, hindi lang dapat naririnig sa lungsod. Nagkasundo sila at sa sumunod na buwan, sa ilalim ng bagong programa ng Department of Education, itinatag ang unang Community Music Learning Center sa Bicol. Doon, tinuruan ang mga bata ng notasyon, rhythm, at pagbuo ng sariling tugtugin gamit ang katutubong instrumento. Samantala, si Mang Luis, na ngayoy 72 na, ay muling bumalik sa hardin, hindi na upang magbunot ng damo, kundi upang panoorin ang mga estudyanteng tumutugtog ng violin sa ilalim ng akasya. Ang kanyang kidney transplant ay naging matagumpay at ngayon ay masigla siyang kasama ni Tio Hernan sa pag-aasikaso ng mga punla sa training garden ng foundation. Papa, sabi ni Emil, minsang umuwi mula sa isang tour. Hindi ko po mararating to kung hindi kayo nagpatuloy. Hindi lang sa trabaho, kundi sa paniniwala sa akin. Nagngiti si Mang Luis. Hinawakan ang kamay ng anak. Hindi kita inakay, anak. Tinabihan lang kita sa paglalakad. Ikaw ang tumahak ng landas mo. Isang linggo bago ang anibersaryo ng foundation, naganap ang pinakamalaking proyekto ni Emil. Isang Asia-Pacific tour bilang soloist kung saan tutugtugin niya ang Philippine Concerto for Violin and Orchestra, isang orihinal na komposisyon na isinulat niya batay sa tunog ng mga lugar kung saan siya nagsimulang mangarap. Tunog ng ulan sa yero, tunog ng palad na lumilikahan ng biolin, at tunog ng tahimik na tapang. Sa press conference sa Japan, tinanong siya ng isang foreign journalist, Mr. Valverde, now that you are at the peak of your career, do you still look back? Napangiti siya. Every time I play, every time I lift the bow, I remember where I came from, because music, at its core, is not about applause. It's about memory. And the most honest memories are often the simplest. Pagbalik niya sa Pilipinas, dinala siya ng driver sa lumang bahagi ng Maynila. Saan po tayo, Sir Emil? Tanong nito. Saglit lang, may pupuntahan lang ako. Naglakad siya patungo sa isang makitid na eskinita kung saan naroon ang isang gusaling halos sirain na. Ngunit sa likod nito, may munting bakuran at naroon ang batang si Gabriel. Ang batang minsan nakilala ni Emil, 10 taon na ang nakalipas. Ngayon ay 18 taong gulang na ito, may sarili ng violin at nagtuturo na sa 3 batang musmos sa ilalim ng lilim ng mangga. Gabriel, bati niya. Sir Emil, napabangon ang binata. Akala ko po nasa abroad pa kayo. Sandali lang. Gusto ko lang malaman kung tinuloy mo ang pangako mo. Tumango si Gabriel. Araw-araw ko pong ginagamit ang tinuro ninyo. Hindi lang po para tumugtog, kundi para tumulong. Hinaplos ni Emil ang balikat nito. Simula pa lang yan. Darating ang panahon. Ikaw naman ang tutulong sa ibang batang gaya mo. Tumalikod siya at naglakad paalis. Ngunit bago pa tuluyang lumayo, napalingon siya at nakita ang batang si Gabriel na itinuturo sa isa pang bata kung paano hawakan ang bow ng tama. Sa kanyang isipan, isang linya ng awitin ang umalingaw-ngaw sa ugoy ng duyan. Pagbalik sa opisina ng foundation, sinalubong siya ni Clarissa na ngayon ay executive director na rin ng programa. Sir Emil, may good news. Tinanggap na po ng UN ang proposal nating Music for Education Partnership. Global na to tayo.
Napaupo si Emil, hawak ang lumang violin bow mula sa kanyang unang taon. Clarissa, sabi niya, wala naman talagang maliit na biolin. Ang totoo, ang pinakamalakas tumugtog ay yung marunong makinig sa pinakamarurupok na nota. At sa dulo ng araw na iyon, habang lumulubog ang araw sa silangan, tumugtog si Emil sa loob ng lumang toolshed na yun ay ginawa ng Museum of Beginnings. Sa paligid nito ay mga instrumentong yari sa kahoy, goma, tansan at alambre. Nang ipinikit niya ang mga mata at hinagod ang bow sa strings, muling bumalik ang lahat. Ang tinig ng hangin sa hardin, ang palad ng ama, ang mga luhang pumapatak sa bawat nota, at sa katahimikan ng huling tugtugin, tumawid ang musika sa kalangitan. Hindi upang palakpakan, kundi upang ipaalala, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng entablado, kundi sa dami ng pusong naabot ng iyong tinig.